sama-sama tayong magiging saksi. $826 na local election returns at 9 na overseas returns na lang ang hinihintay ng COMELEC para sa resulta ng eleksyon 2025. At may paliwanag naman ang mga eksperto kung bakit may mga kandidato na malayo ang naging ranking sa lumabas na resulta ng mga survey noong kampanya. Saksi, si Van Mayrina. Kahit nanguna na si Senador Bongo sa ilang senatorial survey noong huling bahagi ng kampanya, nagulat pa rin daw siya sa partial unofficial results ng eleksyon 2025. Nasorpresa po ako sa naging resulta. Referendum po ito sa amin bilang incumbent senator. Ito po yung performance rating namin kung nagtrabaho ba kami sa loob ng 6 na taon. Nagpasalamat sila ng kapartido si Senador Bato de la Rosa sa mga taga-suporta. Pangatlo si de la Rosa sa partial unofficial count. Pareho rin nilang nabanggit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa akin at of course kay dating Pangulong Duterte na naging mentor ko po sa pagsiservisyo. Ito pag-angat natin ngayon dito sa partial results ay it came with a very heavy price. At yan yung freedom ni Pangulong Duterte. Isa pang nanguna sa ilang senatorial survey, si Congressman Erwin Tulfo, na pang-apat ngayon sa Magic 12. Handa raw siya makipagdialogo sa kanyang mga posibleng makatrabaho sa Senado, lalo anya para sa healthcare. Official na tayo na. Miyembro ng Senado din, kakausapin po natin. Lahat siguro from the opposition, from the left, from the right, para how can I help? Pero mismo mga survey firm, nagulat sa talon ng ranking ng ilang senatorial candidate. Halimbawa, si dating Senador Bam Aquino, pangalawa sa partial unofficial count. Pero kung titignan ng mga huling survey ng SWS, Pulse Asia at Okta Research, ay wala o hindi kataasan sa Magic 12. Si dating Senador Kiko Pangilinan naman, panglima sa partial unofficial count. Pero sa mga survey na isinagawa nitong Mayo lang o dulong bahagi ng Abril, may mga pagkakataon pang hindi siya pasok sa Magic 12. Tingin ni Pangilinan nakatulong ang pag-endorso ng mga lokal na opisyal, partikular sa Cebu at Cavite. Masigasig na pangampanya at pagsusulong ng kanyang advokasya para sa food security. Yung team, meron kaming Telegram thread. At doon ko nakita yung unang feed no, na nasa top 5 na nga eh. So akala ko fake news. Pero hindi raw niya inaasahan na ganun kataas sa kanyang magiging ranking. Meron talagang ganung palagay kong voters na naghahanap. Siguro feeling nila masyadong magulo ang nangyayari, yung bangayan. Eh kami naman, hindi naman kami kasama dun sa dalawang nag-uumpugang bato, ika nga. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumulong, lahat ng mga volunteers, especially po yung mga kabataan. Tingin mo namin yung mga kabataan talaga yung nagdala sa amin ni sa winning circle po. May mga kandidato namang pasok sa mga survey pero sa ngayon ay laglag sa Magic 12. Gaya ni na Ben Tulfo, Senador Bong Revilla at Makati Mayor Abby Binay. There were some surprises, no? For example, we didn't expect Abby Binay or Bong Revilla to be where they are now in terms of the numbers. Of course, it can still change. There's still 20% of the vote. May margin of error lagi ang survey. Hindi siya perfecto. Hindi rin siya crystal ball. So, doon sa margin of error, makikita nyo, dikit-dikit talaga eh. Sa bawat survey na isinasagawa ng SWS, Pulse Asia at Okta Research, laging nariyan ang mga katagang kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Ang mga sagot kasi ng mga sinasurvey, maaaring magbago sa mismong botohan. We have data to show that 20% of our voting population will only decide on the day of election. Mismo election. Okay. And then another 20%, close to 20%, about 18%, will decide the week before the election. Maaari ring nakaapekto ang mga nangyari mula nang huli sila mag-survey. Gaya ng nasa number 6 spot na si Congressman Rodante Marcoleta. Kabilang sa mga maaari raw nakatulong sa kanya ang suporta ng mga Duterte at gayon din ang Iglesia ni Cristo na kinabibilangan niya ang paglalabas ng endorsement ng INC. Hindi rin pasok sa survey period. From experience, yung Iglesia ni Cristo, talagang solid yun. By solid, I mean 80%. Okay. Not 100, ha? Not 80%.
My feeling always has been doon, but kukunti lang sila. Mga 5% lang ang mga Iglesia ni Cristo voters. Di ba? So, I haven't seen yet that could change the standing so much. Let's see. Anyway, hindi pwedeng Iglesia lang. Lubas din kamakailan ang endorsement kay Marcoleta ni Vice President Sara Duterte. In-endorse rin ng bise sina Congresswoman Camille Villar at Senadora Amy Marcos at inampo ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi pa raw dapat pakasiguro ang mga nasa dulo ng Magic 12. Halos hindi naglalayo ang kanilang mga figures mula dun sa 10, 11, 12. So, pwedeng gumalaw. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ngayon po silipin natin ang partial unofficial count as of 10:21 p.m. Nangunguna pa rin sa listahan ng mga senador. Bongo, 26,484,089. Pangalawa, Bam Aquino, 20,636,345. Number 3, Bato de la Rosa, 20,267,642. Sa ika-4 na pwesto, Erwin Tulfo, 16,814,780. Ika-5 pwesto, Kiko Pangilinan, 15,087,765. Sa ika-6 na pwesto, Rodante Marcoleta, 14,906,896. Number 7, Ping Lacson, 14,856,359. Number 8, Tito Soto, 14,596,270. Sa ika-9 na pwesto, Pia Cayetano, 14,306,453. Sa ika-10 pwesto, Camille Villar, 13,358,507. Sa ika-11 pwesto, Lito Lapid, 13,119,308. At sa ika-12 pwesto, Amy R. Marcos, 13,036,297. Number 13, Ben Tulfo, 11,886,201. Number 14, Bong Revilla, 11,788,789. At sa ika-15 pwesto, Abby Binay, 11,569,458. Yan po ay partial unofficial count as of 10:21 p.m. at mula po yan sa 97.35% ng clustered precincts sa buong bansa. At batay po yan sa datos ng COMELEC Media Server. Samantala mga kapuso, naiproklama na ang lahat ng nanalong alkalde sa 16 na lungsod at nag-iisang bayan sa Metro Manila. Huling iprinoklama si Isko Moreno na papalitan ang dating running mate at kalaunay nakatunggali sa pagka-mayor ng Maynila na si Honey Lacuna. Saksi si Mariz Umali. Matapos makakuha ng 530,825 na boto mula sa 1,584 cluster precincts, naiproklama na bilang susunod na alkalde ng Maynila si Isko Moreno. Ayon sa City Board of Canvassers ay inaprubahan na ang mosyon ng kampo ni Moreno na ibaba ang threshold for proclamation dahil malayo na ang agwat ng kanyang boto kay incumbent Mayor Honey Lacuna. Buong kababaang loob nating tinatanggap ang kapasyahan ng higit na nakararami sa atin. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na ako'y maging kauna-unahang babaeng punong lungsod sa kasaysayan ng Maynila. Una ko na munang panawagan ito sa ating mga mamamayan. Opo, tapos na po ang eleksyon, yung mga nagkontrapartido, magkatapat ng ilog, magbati-bati na po kayo, na po tayo magiwaiwalay. At the end of the day, tayo rin ang magkikita sa finals. Nanawagan siya ng paghilom matapos siyang maiproklama. Ipinroklama namang Vice Mayor si Chi Atienza. Muling mauupo bilang alkalde ng Pasig sa ikatlo at huling termino si incumbent Mayor Vico Soto. Panalo rin ang running mate niya si incumbent Vice Mayor Dodot Jaworski at iba pang kasama sa giting ng Pasig Slate. Naipakita po natin na ang tao ayaw na sa tradisyonal na politika, ayaw na sa siklo ng korupsyon at maduming politika, ayaw na ng mga lumang kalakaran. Sa susunod na 3 taon, pagtitibayin daw niya ang mga nasimulang pagbabago sa Pasig. May balak ba siyang tumakbo sa national position pagkatapos ng kanyang termino? Wala po akong balak.
Sana hayaan din po ako ng mga tao na magtrabaho at hindi yung lagi po akong pinipressure o na mag-isip ng kung ano-ano. Importante, magtrabaho po tayo every day. Let's take it one day at a time. Let's do the best where we are right now. Focus po tayo. Wala pa rin daw sa isip ni incumbent Quezon City Mayor Joy Belmonte kung tatakbo siya sa mas mataas na posisyon matapos niyang manalo sa ikatlong termino. Naiproklama na siya kanina at ang kanyang running mate na si Gian Soto. Ipagpapatuloy po natin ang pagsulong ng good governance sa ating lungsod. Mapalawak pa ang serbisyo para sa ating mga mamamayan. Huling termino na rin ni Pasay City Emmy Calixto Rubiano. Sa aking mga kababayan, yung tiwalang binigay nila sa akin mula noon hanggang ngayon, ay talagang pinakaiingatan ko. At ito po'y sinusuklian ko ng tapat at higit pa sa sapat na paglilingkod. Ang pamangkin niyang si Mark Calixto ang nanalong Vice Mayor ng lungsod. Patuloy ring magsisilbing alkalde ng San Juan si incumbent Mayor Francis Zamora na nasa ikatlo na niyang termino. Panalo rin si incumbent Vice Mayor AAA Agkawili. Magpapalitan naman sa pwesto ang mag-inang Aguilar sa Las Piñas. Unang termino sa pagka-alkalde ni incumbent Vice Mayor April Aguilar, habang vice-alkalde ang ina niyang si incumbent Mayor Imelda Aguilar. Maraming salamat sa inyo. Sabi ko nga po, isatabi na natin yung politika. Magsama-sama tayo, magtulungan tayo para sa ikaulad na Las Piñas. Ang konsehal na si Mark Anthony Santos ang ipinroklamang panalo sa pagkakongresista. Tinalo niya ang 3 katunggali, kabilang na si Senadora Cynthia Villar. David and Goliath. Pero kalimutan na natin yon kasi it's time to move on. Oo. Tapos na ang eleksyon, trabaho na at kailangan sipagan pa natin. Sa Makati City, ipinroklamang alkalde si incumbent Senator Nancy Binay, kapatid ni senatorial candidate at incumbent Makati Mayor Abby Binay. Tinalo niya ang asawa ni Abby na si incumbent Makati 2nd District Representative Luis Campos. Hindi changes It's more of enhancement. Yung mga programa na nasimulan ng daddy ko, na tinuloy din naman ng mga kapatid ko, including Mayora Abby. Ipinroklaman na ring Vice Mayor si Makati Representative Kid Peña. Naiproklaman na rin bilang alkalde ng Marikina si 1st District Representative Marjorie Ann Maan Teodoro. Papalitan niya ang asawa si outgoing Mayor Marcy Teodoro na nangunguna sa bilangan sa pagkakongresista ng 1st District ng lungsod. Sinuspende ng COMELEC ang proklamasyon kay Marcy Teodoro dahil wala pang resolusyon sa inihaing reklamo laban sa kanya. Umapila naman si Teodoro sa COMELEC na irespeto aniya ang boses ng mga botante at ituloy ang proklamasyon. Muli namang manunungkulan sa ikalawang termino si Caloocan City Mayor Along Malapitan. Tinalo niya si dating Senador Antonio Trillanes IV. Masaya tayo na na-appreciate ng mga taga-Caloocan yung mga ginawa natin nung ating first term. So, sabi ko nga pagpapatuloy natin yung mga ginawa natin. Ang ama ni Along na si Congressman Oscar Malapitan, wagi bilang 1st District Representative. 18 taon ng hawak ng mga Malapitan ang naturang posisyon. Wagi rin si Vice Mayor Karina Te. Muli ring mauupo bilang Malabon Mayor si Jeannie Sandoval. Ito po'y udyat na ako po'y lalong magbibigay ng mas maigting, mas maalam at mas dedikadong serbisyo publiko. Si Edward Nolasco naman ang nanalong Vice Mayor. Second term na rin ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Ipinroklamang Vice Mayor ang running mate niyang si Arvin Ian Alit. Re-electionist at lone candidate naman si Wes Gatchalian na alkalde ng Valenzuela. Habang si Valenzuela District 1 City Councilor Marlon Alejandrino ang Vice Mayor. Lone candidate rin ang muling nahalal na alkalde ng Muntinlupa na si Rufy Biazon. Vice Mayor si Fanny Teves. Pareho ring unopposed ang nanalong mayor ng Navotas na si John Ray Tiangco at Vice Mayor na si Tito Sanchez. Unopposed din si Mandaluyong incumbent Vice Mayor Menchie Abalos na ipinroklamang alkalde ng lungsod. Gayon din ang tumakbong Vice Mayor na si Anthony Suva. Sa Parañaque, si 1st District Representative Edwin Olivares ang nanalong alkalde. Ipinroklaman namang alkalde ng Patero si Gerald Herman, habang si Carlos Santos ang ipinroklamang Vice Mayor. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Inanyayahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bagong halal na opisyal, anuman ang partido o koalisyon, na makipagtulungan tungo sa ikabubuti ng bansa.
Ang mensahe ng Pangulo pagkatapos ng eleksyon 2025, sama-samang umusad ng may bukas na pag-iisip at iisang layunin. Nagpasalamat din siya sa bawat Pilipinong bumoto at sa mga sumuporta sa mga kandidato ng alyansa. Hindi man nila napanalunan ang buong Magic 12, tuloy pa rin daw ang trabaho at ang misyon. Si Vice President Sara Duterte naman, kinikilala ang resulta ng eleksyon. At bagamat hindi ito ang resultang inaasahan nila, hindi natitinag ang kanilang pangako sa taong bayan. Patuloy lang nilang isusulong ang mahalagang isyu at hindi titigil sa pagtatrabaho tungo sa malakas at anyay constructive na oposisyon. Hindi raw ito ang katapusan kundi isang panibagong simula. Naiproklama na rin ang ilang nanalo sa mga lokal na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa. Saksi si Darlene Kai. Wagi ulit sa pwesto sa Ilocos Norte 1st District si Congressman Sandro Marcos. Ipinroklama na rin Governor-elect ang kanyang tiyahing si Cecilia Araneta Marcos at Vice Governor-elect ang pinsan niya at outgoing governor na si Matthew Marcos Manotoc. Natanong ang magpinsan kung tumutulong ba silang magkaayos muli ang ama ni Sandro na si Pangulong Bongbong Marcos at ina ni Matthew na si Senadora Amy Marcos. Trying. I think a question like that is better suited for them and not for us. Sa kanila na yun. That's above our pay grade. Muli ring nahalal sa ikalawang distrito ng probinsya si Congressman Angelo Barba. Sa Abra, ipinroklamang gobernador si Takit Bersamin, kapatid ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Vice-gobernador naman ang pamangking si Ann Bersamin. Nanalo kongresista si J.B. Bernos. Muli ring nanalo si former President Gloria Arroyo bilang Pampanga 2nd District Representative. Sa Kapitolyo, pagpapalitan ng pwesto ang mag-inang sina Governor-elect Lilia Pineda at Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda. Pero ang kapatid ni Dennis na si Maylene Pineda Cayabyab, tinalo ni re-electionist San Fernando Mayor Vilma Caluwag na ipinoklama na rin kaninang umaga. Vice Mayor ang konsehal na si Brenz Gonzales. Re-elected naman sa Bulacan ang actor-turned-politician sa sina Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro. Ang anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Abing Remulla, ipinroklamang gobernador sa Cavite. Vice Governor naman ang walang kalabang si Ram Revilla Bautista na anak ni Senator Bong Revilla. Habang sa Laguna, ipinroklama ng gobernadora si Sol Aragones. Vice Governor-elect ang abogadong si J.M. Karait. Nagbabalik sa pagiging gobernadora ng Batangas si Vilma Santos Recto, pero hindi siya nakadalo sa proklamasyon at kinatawan lang ang humarap sa Provincial Board of Canvassers. Ang anak at running mate niyang si Luis Manzano tinalo sa pagkabise-gobernador ni outgoing Governor Dodo Mandanas. Ang isa pang anak ni Governor-elect Santos sa si Ryan Christian Recto, nanalong congressman ng ika-6 na distrito ng probinsya. Sa Cebu, natalo si incumbent Governor Gwen Garcia kay Pam Baricuatro. Bago ang proklamasyon, sinubukan ng kampo ni Garcia na ihain ang motion to suspend proclamation laban kay Baricuatro pero hindi ito tinanggap ng Provincial Board of Canvassers. Ang running mate ni Garcia na si Glenn Soco, wagi sa karera ng pagka-bise-gobernador. Ipinroklama na rin kinatawan ng 3rd Congressional District ng Negros Oriental si Pamplona Mayor Janice Degamo, biyuda ng pinaslang na gobernador na si Roel Degamo. Roel, this is for you. Roel, this is for you. I want to see the day that I can win an electoral process without murdering anyone. Na pwede palang ipanalo ang eleksyon na hindi natin kailangang patayin yung opponent natin. Ang uupuan niyang pwesto, dating tanga ng na-expel na kongresistang si Arnie Teves Jr., isa sa mga suspect sa pagpatay sa kanyang asawa noong March 2023. Nasa East Timor si Arnie Teves ngayon kung saan siya sumusubok makakuha ng asylum. Ang tiyahin niyang si Janice Teves ang siyang tinalo ni Mayor Degamo. Nakasuot ng bulletproof vest si Kerwin Espinosa nang iproklama bilang mayor ng Albuera, Leyte. Ang unahin ko ang peace and order at ang at bigyan ng solusyon ang droga dito sa Albuera. Linisin namin ang droga dito sa aming lungsod. Zero tolerance sa amin ang droga. Nabaril si Espinosa habang nangangampanya noong Abril. Vice Mayor ang kapatid niyang si R.R. Espinosa. Muli namang uupong mayor ng Ormoc City sa Leyte si Lucy Torres Gomez habang magsisilbing Vice Mayor si Leo Carmelo Locsin Jr. Re-elected ding Leyte 1st District Representative si House Speaker Martin Romualdez. Ano po sa wala siyang kalaban. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kay, ang inyong saksi.
Sa ibang balita, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila matapos bumuhos ang malakas na ulan kaninang hapon. At tulad na lang sa Taguig City kung saan hanggang gutter ang baha. Sa Ross Boulevard naman, may bumagsak na puno sa daan at nagdulot ito ng pagbagal sa daloy ng trapiko. At nakaranas naman ng zero visibility sa Espanya, Maynila dahil sa ulan. Ayon po sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Metro Manila ay dulot ng localized thunderstorms. At kahit may pag-ulan na nararanasan sa bansa, ay patuloy namang umiiral ang easterlies at frontal system. Kaya ramdam pa rin ang alinsangan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Nasa 22 lugar ang posibleng makaranas ng heat index na aabot sa danger level bukas. Aabot po sa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang init. Kasama riyan ang Metro Manila. At batay sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, maaliwalas pang panahon sa halos buong bansa. Pero pagsapit po ng tanghali hanggang gabi, mataas ang tsansang umulan sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao. Malalakas ang ulan sa ilang lugar na posibleng magdulot ng baha o landslide. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas at nananatili ring mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Opisyal nang iprinoklamang alkalde ng Naga City, Camarines Sur si dating Vice President Leni Robredo. Siya po ang kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod. Saksi si Salima Refran. Matapos magkuha ang mahigit 90% ng kabuuang boto, our new mayor with a vote of 84,377, Mayor Leni Robredo. Iprinoklama si dating Vice President Leni Robredo bilang mayor-elect at kauna-unahang babaeng alkalde ng Naga City. Pinaka-dream ko, hindi lang na pagbutihin palalo yung buhay ng mga Nagenyo, pero maipakita sa buong bansa na pag may mabuting pamamahala, taong bayan din yung makikinabang. Ayon kay Robredo, uunahin niya ang mga proyekto para sa edukasyon, kalusugan at kalikasan at para maging resilient ang Naga sa mga sakuna. Sa sentro raw ang pamamahala ni Robredo sa good governance at people empowerment, pagpapatuloy sa mga nagawa ng kanyang asawang si Jessie Robredo at pagpapatibay sa mga nasimulan niya noon bilang vice-presidente ng bansa. Lahat sinusukat na kung saan namin ini-invest yung pera, dapat nasusukat namin na bumabalik yung investment. Maraming kailangan gawin. Pero gusto din namin na aside from making our city a happy place for Nagenyos, gusto namin makapag-initiate ng mga projects na replicable all over the country. Nanalo rin bilang vice-alkalde ang katandem ni Robredo na si Congressman Gabby Bordado. Labis ding kinatuwa ni Robredo na hindi lang pasok sa top 12, kundi mataas pa sa botohan ang mga kinampanyang sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan, pati na mga sinuportahang party list na Akbayan at Pamamayang Liberal. Very uplifting not just for myself, but for the entire movement. Kasi maraming nawawala ng pag-asa eh. Pero yung strong showing ni Bam sa ni Kiko, pati na din ng party list. Assurance ito na yung tao naghahanap pa din ng maayos na mga leaders. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ng inyong saksi. Sa kabila naman ng pagkakapiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, wagi pa rin siyang alkalde ng Davao City. Ang tanong, paano ang kanyang proklamasyon? Saksi si Marisol Abduraman. Sa botong 662,630, panalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. Tinalo niya ang nooy miyembro ng kanyang gabinete, si dating Secretary to the Cabinet na si Attorney Carlo Nograles na nakakuha ng 80,852 na boto. Dahil nakakulong si Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands, tinanong ang Commission on Elections kung paano siya may proproklama bilang mayor. Hindi po requirement yung presence ng isang kandidato during the proclamation. The COMELEC hanggang proclamation lang po kami. After proclamation, PILG. 651,356 naman ang nakuhang boto ni Vice Mayor Baste Duterte, malayo sa botong nakuha ng kanyang mga katunggali.
Biguring maagaw ng kapatid ni Carlo na si Atty. Migs Nograles ang congressional seat sa 1st District ng Davao mula kay Congressman Paulo Pulong Duterte. Pero no show sa proclamation ang magkapatid na Pulong at Baste. Ang dumalo, tanging mga anak ni Pulong na sina Rodrigo Rigo Duterte, na nangunang konsihal sa 1st District at bagong hala na kongresistang si Omar. Kagabi nagkita kami sa pumunta. Sabi nila kami na lang daw magpunta in behalf para sa kanila. Hindi ko rin alam. Baka may gawin pa, may flight pa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. 16 ang patay sa mga insidente ng karahasan mula na magsimula ang election period batay sa tala ng PNP. Mananatili naka-full alert ang PNP hanggang Huwebes. Saksi, si Rafi Tima. Nagpakawala ng warning shot sa mga sundalo at pulis sa ilang voting precinct sa Marawi. May nagtipon-tipon daw kasi mga taga-suporta ng isang mayoral candidate kaya kailangan nila itong palayuin. Ayon sa isa sa mga leader ng grupo, nais lang nilang puntahan ng grupo ng kanilang poll watchers na umanay hinaharas sa loob ng voting precincts. Protekta po sa bawat mamamayan po. Sana po maintindihan niyo po kami kasi nagkakaroon po ng dayan po. Yun lang po, ang hinihiling po naming mga sibilyan po. Sa kabila ng komosyon, matagumpay na naihatid sa munisipyo ang mga balota. Sa Pualas, Llano del Sur, 5 lalaki ang inaresto matapos magpaputok ng baril sa labas ng polling center. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa election gun ban. Ayon sa AFP, 3 ang namatay dahil sa election-related violence sa buong Llano del Sur. Pero unang pagkakataon daw ito na walang naitalang failure of elections sa anumang bayan ng lalawigan. First time nangyari sa Lanao na walang failure of election. So, maganda yung ating nagawa dito ngayon sa election ng 2025. Sana tuloy-tuloy na ito. Ito! Ina na pala! Hinaharas kami! Hinaharas kami! Sa Maguindanao del Sur, gumamit ng chili spray o alkohol na hinaluan ng dinikdik na sili ang mga sundalo ng 601st Infantry Brigade. Ginamit nila ito para maawat ang gulo sa pagitan ng mga supporter ng mga kandidato doon. Para po sa kapayapaan na hinihiling natin, magagaling po yan dapat sa atin. Iusap po tayo, lahat na po nang tapos na. Dahan-dahan na po na tayo mag-exit. Nagbukas at nagsara rin ng mga presinto na walang naitalang nasawi. Sa pangkalahatan, generally, we can still say, no, as a conclusion na general peaceful naman, no. Additional forces o yung augmentation, nakatulong yon, nakakontribute yon ng malaki, kaya nagkaroon tayo ng ganitong relatively successful conduct ng election dito sa ating area. Ayon sa PNP, naging maayos ang botohan sa buong bansa. Mas tahimik daw ngayon kumpara sa mga nakaraang eleksyon. Sa kabila ito ng naitala nilang 16 na patay dahil sa election-related violent incidents mula na magsimula ang election period noong January 12, 2025. Wala rin naitalang failure of elections sa anumang panig ng bansa. Sa datos ng PNP na nakuha ng GMA News Research, noong 2022 elections, 27 ang naiulat na election-related incidents kung saan 4 ang nasawi. Ayon sa PPCRV, bagamat marami silang natanggap na reklamo, karamihan daw dito ay mula sa mga galit na botante. That's a good indication. People are very passionate and feel very strongly about what they're voting for. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Sa kabila ng ilang aberya, iginit ng COMELEC na maayos na gumana ang mga automated counting machine o ACM sa pangkalahatan. Saksi, si Maki Pulido. Sa 17 minuto ni Luis sa loob ng presinto kung saan siya bumoto, 10 minuto ay naubos lang sa paghihintay sa sinusundan niyang botante na hindi maipasok-pasok ang balota sa makina. Sabi ng mga electoral board, kung madumihan ang balota, hindi na binabasa ng ACM. Ultimo si Pangulong Bongbong Marcos, sa ikalawang pag-feed lang pumasok ang balota. Problemang maraming beses naranasan sa buong bansa. May mga bumarang balota tulad sa Naga City at may ilang nag-iwan na lang ng shaded na balota at ipinasuyo na lang ang pagpasok nito sa electoral board dahil sa tagal ng pag-aayos sa makina tulad sa Batangas. Pero giit ng COMELEC, nagampanan ng mga automated counting machine ang trabaho nila. Kung noong 2022 elections, halos 2,000 vote counting machine ang pinalitan dahil sira na. Ngayon nasa 311 lang at dahil lang sa minor issues ayon sa COMELEC. Pinalitan naman ng mga ito para hindi na maantala ang botohan.
The ACM and the automated election system performed well. In fact, more than our expectations. Nagpakalat kami ng 16,000 contingency machines. And yet, 311 lang yung nagamit. So, ganun po kaganda ang performance ng ACM. Sabi pa ng COMELEC, kahit naman daw bago, hindi ibig sabihing wala ni isa rito ang magkakaaberya. To me, dust, foreign object, lilinisin lang sana yan yung scanner. Pero ang sabi nga namin, kung magtatagal pang linisin, palitan na natin. Sa inisyal naman na assessment ng election watchdog na Lente, nagampanan naman ng ACM ang papel nito sa botohan at bilangan. Pero maibibigay lang daw nila ang kanilang full assessment pagkasagawa ng random manual audit kung saan mano-manong bibilangin ang ilang balota at ikukumpara sa mga binilang na boto ng makina. I think it's a good direction na dapat naman talaga ready tayo for contingencies. Hindi naman talaga 100% yan in terms of equipment. But I guess the contingency plans are actually working right now. Para sa Miro Systems, maliban sa minimal technical issues, maginhawang na idaos ang 2025 elections. Naging standard na nila ang naganap na eleksyon dahil natugunan agad lahat ng mga issue na nagresulta sa uninterrupted voting. Sa natanggap nilang report, mas mabilis ang pagboto dahil sa kanila anilang mga makinang PWD-friendly, mas kaunting kaso ng paper jamming at mas mabilis na processing. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Matapos ang explosive eruption noong Abril, muling pumutok kanina madaling araw ang Bulkang Canlaon. At ayon sa FIVOX, posible ang panibagong pagsabog ng bulkan. Saksi, si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Habang naghihintay ng resulta ng botohan ng mga taga-Negros Occidental, ito ang bumulabog sa mga residente mag-alas 3 ng madaling araw. Mula ang liwanag sa pagputok ng Bulkang Canlaon, dinigang dagundong sa Lakasilyanan, Negros Occidental at Canlaon City, Negros Oriental. Ayon sa FIVOX, explosive eruption ang nangyari sa Canlaon na nagdulot ng pyroclastic density currents o PDC na dumaloy sa dalisdis ng bulkan. Ito yung combination ng gas, volcanic ash, and volcanic debris. And mabilis yung daloy nito. Bumabagsak ito sa dalisdis ng bulkan. And delikado ito dahil it can incinerate everything on its path. Kayang sunugin ang vegetation, makakasira ng mga area-area sa dinadaanan nito, pati na rin sa, pwede rin itong kumitilang buhay. Dahil sa pagbara pa rin sa crater at sa ilalim ng bulkan, ang tinitingnang dahilan ng muling pagputok nito. Nagbabala rin ng FIVOX sa posibilidad ng isa pang pagsabog. Base sa current parameters that we are monitoring, that we have recorded, may posibilidad na pwedeng magbago o may mas malakas pa na pagsabog sa mga susunod na araw. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa Bulkang Canlaon. Kung mag-escalate further yung activity ng bulkan, we may raise the alert level from 3 to 4 and with that we may also extend the danger zone. Nakapagtala naman ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Sa La Carlota City, nabalot sa abo ang mga kalsada. Ilang bubong at halaman din ang may bakas ng ashfall. Di, kalain katul sa mata ka, katul sa panit. Pinutang lugar. Para sa GMA Integrated News, ako sa Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inaasahan ng COMELEC na sa Biyernes o Sabado ay makakapagproklama ng mga nanalong senador. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Alas 10 ng umaga nang magsimulang mag-canvass ng boto ang COMELEC bilang National Board of Canvassers. Kabuang bilang ng 175 na Certificates of Canvass o COC ang ika-canvass dito. Ayon sa COMELEC, masasabing mabilis ang kanilang pagka-canvass. Wala tayong nire-refer sa tabulation and audit group. Doon sa mga nag-manual election po, natatandaan yung tab and audit group. Wala po tayong ganun ngayon. So, anong wala na. Yun, sir? Anong replacement ka? Hindi po kailangan dahil automatic na nagtatabulate yung system eh. Hindi po natin kakailanganin. Kung meron man pong issue, it will be referred to the supervisory committee. Si supervisory committee po, nandyan si legal group, nandyan yung audit group. Pero bukas pa raw sila makakapag-release ng partial and official results dahil sa ginagamit nilang system. Pumapasok lamang ang resulta ng mga COC pero hindi ito naglalabas ng running total. Nakikita po natin doon sa sistema, pag tinignan nyo po, wala po nakalagay doon na running tally.
nagmamano-pano po na nagtatali yung ating grupo dito, ang control and releasing group, para sa kabatiran ng lahat. Dahil po yung ating automated niyan ay pagkatapos nating mag-close ng sistema, automatic mag-generate po ng Certificate of Canvass and Proclamation. Dalawa po yun for senators and party list. Wala naman pong obligasyon ng COMELEC sa batas natin na mag-release ng partial and official. Ang lagi pong release po namin ay full, complete and official results. Desisyon na raw ng NBOC kung ilang certificate ang kaya nila i-canvass sa isang araw. Sa tansya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaring Biyernes o Sabado ay makakapagproklama na sila ng senators. Maaari daw mas matagal ng ilang araw ang pagbibilang sa party list. Dagdag din ng COMELEC, kadalasang pinoproklamang sabay-sabay ang 12 bagong senador. Kadalasang partial naman ang proclamation sa party list. 2013 lang po yata yung nag-anim tayo. Yun lang po natatandaan ko na nag-anim po tayo. Pero hindi na po yun. After 2013, good na po tayo na 12 po talaga. Party list po, lagi tayo nagpa-partial. Hindi pa po ako naka-experience ng isang party list proclamation na kumpletong-kumpleto hanggang dulo. Tandaan po natin kasi ang mabigat po sa party list, ang computation ay dependent on the total number of party list votes. Ina-account po namin ang lahat ng boto sa party list. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. May bawas singil sa kuryente ngayong Mayo. Ayon sa Meralco, 75 centavos kada kilowatt-hour ang bawas sa electric bill. Katumbas po yan ng 150 pesos na kaltas sa bill ng bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Ang sabi ng Meralco, ang bawas singil ay bunsod ng mas mababang generation at transmission charges. At may bawas rin sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. 70 sentimo ang kaltas sa kada litro ng diesel, 30 sentimo sa gasolina, habang piso at 25 sentimo naman sa kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang bawas presyo ay bunsod ng pagtaas ng produksyon ng produktong petrolyo at ang negosasyon sa kalakalan sa pagitan ng Amerika at China. Mahigit 50 botante ang pinutakti ng bubuyog sa isang presinto sa Bacolod City kahapon. Nahulog ang beehive sa pila ng mga boboto na nagsitakbuhan patungo sa loob ng silid-aralan. At dahil dito, naantala ang botohan doon. Agad namang tinulungan ng mga youth volunteer ang mga nakagat. Tiniyak ng Bacolod CDR-RMO na kukunin ang beehive para maiwasang makaapekto sa mga estudyante sa pagbubukas ng klase. Salamat po sa inyong pagsaksi, mga kapuso. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.